Hello sa inyo! Welcome ulit dito sa isang edisyon ng Ask Doc Dex kung saan sasagutin naman natin ang ilan sa inyong mga katanungan tungkol sa inyong mga kalusugan. Tanong ni Marge, ano po ang magandang inumin para pumayat? Meron nga ba dito? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Kapag usapang pagpapapayat, marami naman talaga interesado. Pero para sa mga bago dito, establish lang po muna natin ang ating kredibilidad para lang alam niyo kung saan ako nanggagaling. Isa po akong diplomate ng International Board of Lifestyle Medicine. Isa rin po akong registered nutritionist dietitian dito sa Pilipinas. Isa rin po akong certified primary care family physician at recently ay inducted din po tayo sa World Obesity Federation bilang Scope Certified Physician. So basically, bukod sa aking pagiging family doctor, focus din po ako sa nutrition and health optimization ng tao. Balikan po natin itong tanong ni Marge. Meron ba daw magandang inumin para pumayat? Short answer, walang iisang uri ng kahit anong inumin o pagkain ang pwede mong inumin para pumayat ka na. Baka meron kayong mga naririnig na sa tubig daw maglalagay kayo ng Himalayan salt at lemon tapos inumin niya ng 1 litro in 7 minutes. Pwede ka lamang pong mapadumi dyan pero hindi yan magpapapayat sa'yo. Ganito yan, explain ko sa inyo ng mabilis ang konsepto ng weight management. Hindi lang po kasi yan sobrang simple. Ang timbang natin o yung ating weight ay composed ng water, muscle, fat, and bone. Kapag mayroong isa dyang tumaas o bumaba, pwedeng maapektuhan ng timbang in a way na pwedeng tumaas o bumaba ang timbang. Pwede rin pong maging steady lamang. Depende yan sa senaryo at sa body composition. Maraming schools of thought na maririnig kayo sa social media, merong nagsasabi na ang only way ng pagpapapayat ay ang low carbohydrate diet. Yung iba naman sinasabi vegan. Pero sa katotohanan, kung research at studies lamang po ang pagbabasihan natin, walang one size fits all na diet. Ibig sabihin, walang iisang klase ng diet ang para sa lahat ng tao. At kahit na ano pa sa mga yan, pwede talaga kayong pumayat basta't mas mababa ang inyong caloric intake kaysa sa inyong caloric expenditure. Ibig sabihin, ang number of calories na pinapasok ninyo sa inyong mga katawan ay dapat mas kakaunti kaysa sa naburn ninyo. For example, requirement ninyo to live ay around 1,800 calories. Pero nag-spend ka pa ng extra 500 calories dahil nag-exercise ka for 1 hour every day. And then, ang kinakain mo ay less than 1,500. Pwede kang pumayat. Pero kung kinakain mo ay around 2,800 calories at ang requirement mo ay 1,800, huwag ka na magtaka kung bakit kahit naka-fasting ka, ay hindi ka pumapayat. Simpleng math po yan, pero sa katotohanan, mahirap yan kung hindi ka train. So, ano gagawin natin? Ang tip po natin ngayon ay ito. Ang best way ng pagpapapayat ay ang pagkonsulta muna sa isang doktor para malaman natin kung ano ang nangyayari sa inyong mga katawan. Kung meron kayong hormonal imbalance, meron kayong mga underlying problems na dapat ay nagpapapayat na sa inyo pero nagpapataba naman sa inyo at ititreat natin ang mga yan. Kung wala naman po, pwedeng i-refer kayo ng inyong mga doktor sa mga dietitian para makagawa ng dietary plan para sa inyo. Ang dietary plan po ay nakabase sa napakaraming bagay. Kaya pasensya na po kayo kung nagtatanong kayo kung anong diet para sa inyo pero hindi ko masasagot sa comment section. Kasama po kasi dyan sa konsiderasyon natin ay kung ano ang inyong mga nutritional status starting off, ano ang inyong mga sakit, ano ang inyong mga height, weight, family history, age, sex, physical activity, basal metabolic rate, clinical signs and symptoms, dietary history, biochemical markers dahil lakat po ng yan ay kinakailangan naming malaman para makagawa kami ng rekomendasyon na para sa inyo. Walang iisang inumin. Ang iinumin mo tapos papayat ka na. Chances are water weight lamang ang malulus ninyo. Para naman po sa mga nagsasabi na mag-update naman ako, sinasabi ko na po sa inyo, every year, kinakailangan ko magbasa ng journal articles at mag-submit ng mga requirements para ma-maintain ko ang mga certifications na sinabi ko sa inyo kanina. Kailangan ko din pong mag-exam every start of the year para hindi mawala mga certifications na yan. At lahat ng mga sinasabi sa inyo tungkol sa low carbohydrate diet, pinag-aralan na rin po namin. Bahagi lamang yan ng napakaraming inaral naming mga dietitian. At isa pa, bago nyo pa ulit sabihin sa akin na mag-update, kayo mag-update. Yung low carbohydrate diet na yan, pinag-aralan namin noong nasa nutrition school pa ako. 16 years ago pa yan. Nagpapalit lamang po ng mga pangalan yan mula sa Atkins diet, naging South Beach diet, naging ketogenic diet, tapos ngayon ay low carbohydrate diet. Tapos may animal-based diet pa. Nako, paulit-ulit na lamang po ang history niyan at iisa rin po ang sinasabi ng mga pag-aaral, best pa rin ang personalized nutrition. Ngayon, ang next na reklamo ay may bayad daw. Aba, syempre po, kung sasakay kayo ng jeep, siguro naman nagbabayad kayo. Serbisyo din po ang binibigay namin at inaral namin ito more than 10 years. Ako ngayon, inaaral ko na po ang nutrition for the last 16 years. At ginagawa ko rin yan sa sarili ko. Kaya ito nyo naman, yung katawan ko, maintain pa rin. At yun, sabi ko nga po sa inyo, yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!